Welcome back to this channel. Ikaw ba ay isang aspiring na investor? Pero hanggang ngayon naguguluhan pa rin, no? At natatakot mag-umpisa dahil nga iniisip mo na ang investment ay isang komplikado. Maring ginawa mo ito, nag-member ka ng group na nakita mo social media, property investors group. Dapat ang ending ay marami kang natutunan, pero bakit parang naguluhan ka? Ang dami-daming impormasyon doon, ang dami-daming advice, ang dami-daming comment sa tax, comment sa property. Maring expert sila o maring hindi din, o maring second hand na information, o maring may license ba sila to give that advice, o maring wala din, maring ginawa mo rin ito, nag-attend ka ng free training seminars na nakita mo sa social media and excited ka doon, pero parang ang ending, binentahan ka rin lang nila kinabukasan, kasi nung nag-attend ka ng training, kinuha nila yung email and mobile mo. Bakit parang ang dami nang tumatawag, no? Maring product ang binenta siya o maaring course, no? Investment course. May isa dyan ang binibenta, ang worth ng kanyang investment course is around 5,000. Yun daw ang magic formula sa pag-asenso. Magra-run ng event, maaaring 100 ang nag-attend, may bumiling 10, meron siyang 50,000, yun ang kanyang hanap buhay, Real talk, ang konti, yung mga product developers, ay parang nagiging expert sa pagbenta, maaaring front lang yung trainings and seminars, or maaaring yung na-create na group, lead generation nila, na strategy, at nakukuha ng lead, nakilala ka, and then of course there's a product na involved dyan, at hindi ito maliit na pera na investment, malaki ito kasi, di ba, if you invest, there's a big amount involved, at kumikita ang mga taong ito through commissions. So hindi naman lahat ganoon ang intention, marami tayong kakilala, kaibigan na honest, and tawag nito, ang intention nila is makatulong, pero hindi natin ma-avoid, na kahit tingnan nyo sa ATO website natin or sa ASIC na website natin, hindi pa rin natin maiiwasan na marami ding maraming scam, maraming mga unlicensed na professionals na nagkaroon ng seminar na hindi dapat, kasi nga, of course, kailangan din nilang kumita ng pera, pero maaaring hindi sa tamang paraan, So, kaya ginawa ko ang video na ito, na ipapakita sa inyo na dapat ang investment ay hindi komplikado, So, yun ang ating pag-uusapan. Ang title na ito ay yung The Simplest Investment Portfolio, di ba? Pinakasimple, ito siguro applicable ito sa mga taong ayaw ng konting stress sa pag-i-invest, ayaw mangutang ng sobrang laki. So magfo-focus tayo sa 5 area ng investment. Yung bahay, yung emergency fund, yung superannuation, at 2 exchange traded funds na product. Siguro pag-uusapan natin muna yung dahilan kung bakit ito ang produkto na ito, at magbibigay ako sa inyo ng example, actual calculation, ang actual return sa napakasimpleng strategy na gagawin natin, at napakababa lang na amount ng investment. Kung interesado ka, antayin mo ito, pero kung ikaw naman ay gusto mong yumamang ka agad na bukas, so maaaring hindi para sa iyo ang video ito, baka kailangan mo ng magic formula, di ba? Bakit bahay? Tama, yung COVID time, di ba? Lagi natin sinasabi, there's no place like home. Diba? So, importante na magkaroon tayo ng bahay. So, kung wala ka pang bahay ngayon, make sure na makabili ka, So, mayroon akong video, kung interesado ka, yung 30-23 rule of buying a house. Yun mismo ang strategy na ginamit ko nung binili ko ang tinitirhan ko ngayon. Bakit bahay? Long-term stability. Ang return niya, consistent, House or property will always appreciate in value in the long run. You will grow your equity then habang natutulog ka lang, kumikita ka. Ang tawag ko nga dyan, your family home or yung principal place of residence is an investment machine then. You can also save on taxes. Family home, as a tax agent, pwede kong sabihin sa inyo, as a general rule, may konting exception dyan, pero yung family home mo ay not subject to capital gains tax kung ibebenta mo siya, kung sakaling tumubo ka, You have control of your space,
pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. You have a permanent address din, di ba? No? Hindi ka palipat-lipat, no? Hindi ka parang no NPA ba ang tawag dyan? Dahil nga, paiba-iba ang tinitirahan mo. Dahil maaaring kailangan na kasi ng may-ari, no? Kung na bahay na inuupahan mo. At ito yung last, no? Yung pride as a homeowner. So imagine mo, di ba? No? Maaaring may utang pa yung bahay na yan. Pero pwede mong sabihin na maaaring part owner ng bangko, no? At collateral mo yung bahay. Pero pride as a homeowner, di ba? No? Basta, importante siguro dito na bumili ka ng bahay na afford mo lang, no? Hindi ka bumili ng bahay na gusto mong i-impress yung mga kaibigan mo na hindi mo gusto, no? Pangalawa, emergency fund. Importante ito, no? It will protect you from two financial emergencies, no? Ito yung spending shocks at saka yung income shock, no? Spending shock, for example, yung nasiraan kong kotse, unplanned travel. Kung mayroong nagkasakit sa Pilipinas o namatayan tayo, di ba? Kailangan umuwi talaga tayo, no? Medical or dental emergency. Spending income shocks naman, yung mga unplanned na job losses, no? Nawalan tayong trabaho. So, emergency fund is a big help. Pangatlo, yung superannuation natin, no? It's our nest egg. Pag nag-retire na tayo, systematic din ang savings dito, di ba? So, in today's, di ba, super guarantee is 11.5. So, magtatrabaho ka, meron 11.5 na ibibigay sa superannuation mo. Ito yung pera pag matanda na tayo, There's a big tax benefits din sa superannuation if you invest dyan, 15% lang kasi ang tax ng super fund, and it's a big amount of savings din sa capital gains tax if you invest inside that superannuation, through maaaring self-managed super fund, and compound growth, di ba, nag-invest ka na habang bata pa, it will appreciate in value in the long run. Dalawang ETF ang nabanggit ko. ETF is just like a sort of a managed fund, that there's a lot of companies inside that. May video din akong ginawa dito na the most profitable ETF, yung ako mismo ang may-ari ng nag-invest ako sa product. Hindi ako may-ari ng ETF. Nag-invest ako sa product na yun na profitable siya this 2024. So hanapin niyo lang siya sa video. So I babanggitin ko dito ang dalawang ETF, yung QOZ, top 200 companies in Australia as measured by fundamental size. Medyo maganda ang return nito, 8%. Ang management fee niya is 0.4%. So, anong ibig sabihin nito? Kung meron kang 1,000 naka-invest na parang $4 lang binabayad mo sa kanya. Tatanungin kita bakit nandito ka sa Australia? Dahil maganda ang ekonomiya ng Australia. So, itong ETF na QOZ, halos yun ang ekonomiya ng Australia. Top 200 big companies in Australia. 200 neto is reflective of economic importance, rather than the market capitalization. Ito yung strategy niyang QOZ na ETF. Anong example dito? ROM na kumpanya, BHP, CBA, ANZ, NAB, Rio Tinto, West Farmers, Woolworths. Yung araw-araw na kumpanya nakikita mo. At yung pangalawa na ETF ay yung BGS, yung Vanguard. Return nito is 13%, 0.18% lang yung management fee niya, parang $1.08 for 1.8 for every 1,000 ang fee nila. Ano naman ito? Top 1,500 sa mga kumpanya sa buong mundo, outside Australia, coming from 23 developed countries. Example is US, Japan, UK, Canada, France, and Switzerland. Bakit pinartner ko siya sa QOZ? Kasi yung Australian economy ay parang 3% lang ng world economy. So partneran natin siya ng international companies para to balance that portfolio. Anong mga example na kumpanya rito is Apple, Microsoft, Amazon, at Facebook or Meta. Binigit ko kanina, bibigay tayo ng example kung anong strategy ang gagawin natin dito, di ba? So sabi nga natin, the simplest investment portfolio. So hypothetical, meron tayong isang kliyente na pangalan natin si Pedro, 30 years old, single, may 80,000 na sahod. Medyo maganda ang kanyang ginawa dahil nagkaroon na siya ng bahay. Pero may 500,000 pa na mortgage, 30 years to pay at 6.76%. Medyo mahal ang interest ngayon na 6.76% ang kanyang interest. Maganda rin, meron na rin siyang emergency fund na 20,000. Sabi niya kasi, napanood ko yung video mo, Rom, so meron akong 20,000 na emergency fund. Yun ang aking living expenses na for 6 months. Sabi niya, so it's good. Pero meron parang siyang extra 2,000. Tinanong niya sa atin kung saan niya ilalagay, at
gusto niya ay napakasimpleng strategy lang, hindi komplikado. Ayaw na rin niyang mangutang, no? So 2,000 na extra every month. So, disclaimer, this is not financial advice. This is for educational purposes lang, no? So, napanood mo lang ako sa social media, hindi ko alam ang iyong personal circumstances. Check lang natin or i-compare natin itong strategy nito sa existing investment strategy mo, ano. Ito ay napakasimpleng strategy, maaaring hindi applicable din sa iyo. So, before you act on this, of course, kumausap ka ng iyong advisor or accountant, no? Sabi ko, dahil 2,000 ang extra, ilagay mo yung 500 sa kanyang loan as extra repayment, no? Nag-run ako ng calculation using Westpac calculator. Ibang bangko naman na calculator, no? Kasi laging ginagamit ko CBA, baka naman magselos yung iba. So, yung repayment niya is 3,141 per month, no? So, kaka-loan lang ni Pedro. So, sabi ko sa kanya, i-switch mo siya sa fortnightly. So, magiging repayment niya is 1,571. At alam niyo ba na makakasave siya ng interest na worth 145,025, no? Switch lang niya from monthly to fortnightly at na-reduce yung kanyang term ng 5 years and 4 months, no? Wala pa siyang ginagawa, no? Yung sa 2,000 niya na extra na money, hindi pa niya binabawasan. Okay, tapos sabi ko, dahil nga may 2,000, gamitin natin ang 500 sa repayment. So, 250 a fortnight, no? Extra loan repayment niya. Alam nyo ba na in 18, mapupully paid niya yung bahay niya? Kasi marireduce ang term niya ng 12 years and 1 month at makakasave siya ng interest na 311,917. Imagine mo isang strategy lang yun. Ano? Pangalawa, so may 1.5 pa. Ano? Sabi ko sa kanya, ang 500 ay ilagay din sa kanyang superannuation as a salary sacrifice. Ano? So, kung wala siyang gagawin, at 30 years old, sabi ng ASPA, ang average na super fund is 50,000. So, pa-check nga kung 30 years old ka, kung gano'n na ang superannuation balance mo. Kung lalagyan mo siya ng 500 per month or 250 ay magiging 425,342 in 20 years, no? Kung walang gagawin si Pedro, no, hayaan lang niya, no, yung 11.5 na super guarantee contribution, 30 years old at 50,000, magiging 281,900 lang siya. So imagine yung difference, no, na 143,382. So paglagay niya ng extra, na 500 per month or 250 fortnight as a salary sacrifice. Ngayon, may naiwan pang 1,000, di ba? No? So sabi ko sa kanya, ilagay ang 300 sa QOZ at saka 700 sa Vanguard, no? Every month. Kasi nga sabi niya, di ba, meron siyang 2,000 na extra every month. So ang QOZ niya, 300 ang starting na investment niya. After 20 years, it will become 166,141 at 8% return. At yung VGS niya, kung 700 ang ilalagay niya, it will be 688,020 after 20 years. Ang kagandahan din sa investment product na ito via ETF, hindi mo kailangan ng sobrang laking pera. You can start small, di ba? So actually sa Vanguard, as a personal investor, parang you can start at 300 lang. No? Hindi, di ba, pag property kasi kailangan mo ng 20% deposit, di ba? No? So if you're eyeing for 800,000 investment, you need to have at least 160,000, di ba, para makapag-umpisa. Kaya mandaming taong hindi makapag-umpisa mag-invest. So what will happen to Pedro after 20 years using this? Yung tinatawag kong simplest investment portfolio or wealth creation strategy, no? So after 20 years, meron si Pedro ang fully paid na bahay. Actually, after 18 years, fully paid na niya ito, At ina-assume natin na yung 500,000 niya na bahay nag-appreciate ng 6% per year, di ba? Majority ng bahay kasi nagdodoble in 10 years. So assume natin na let's be very conservative. Nakita ko yung 6% na saan ko ito nakuha sa RP data, na yung general daw sa Australia nag-earn or nag-appreciate ng 6%. Bahay natin, fully paid na bahay after 20 years. Pero ang bahay na yun na worth 500,000 ngayon ay worth 1.6 million na after 20 years, no? Yung superannuation niya ay naging 425,342. Yung QOZ niya ay naging 166,141 at yung Vanguard niya, yung VGS niya ay naging 688,020. At saka, ihabol natin yung kanyang emergency fund, no, na sabi niya 20,000, pero nilagay niya ito sa high interest income
savings account, no? At dinadagdagan niya ng konti, no? Konti-konti to cover inflation. At naging 68,000 siya. So in total, in 20 years, no, meron si Pedro na 2,947,503. Again, no, after 20 years, using the simplest investment portfolio strategy, meron si Pedro 2,947,503. With this example, na-realize natin na dapat ang investment ay hindi komplikado. So kung may natutunan ka sa video na ito, like and subscribe. At kung sa tingin mo naman meron kang kakilala na takot mag-umpisa o hindi alam kung ano ang gagawin sa pag-invest, i-share mo ang video nito sa kanya. Kita-kits ulit tayo next week.